Ng buhay, eto ulit tayo yung para yan natin yung okay, post na post ano natin yung sundan natin yung upload natin kahapon yung yung tungkol sa mga pampagana. Diba sabi ko na na itong susunod na upload natin, kaya ngayon para sundan agad natin at shout out nga pala sa inyo lahat, ha. Tayo ay magsusunod-sunod hanggat ako nandito sa bahay at ako wala pang lakad, puro upload ang gagawin natin, yun lamang. At ito, tirahin natin ito, baka tirahin pa ng iba. Yan, pamamaraan ng pagpapagana ng kahit anong uri ng orasyon. Magsisit ka ng araw at oras na tanging doon mo lamang gagawin. Hindi ka dapat pumalya. Bago dumating ang araw ng iyong pagdidibusyon o pagpapakain, 3 araw ka muna na mag-aayuno. Huwag kang kakain ng karne. Bagkos mas makabuti ay puro bungang kahoy lang, prutas. Iwasan mo ng asin, lalo na sa mga kakainin mo, sapagkat nilalayo niya ng mga espiritu. Kapag sumapit na ang araw ng iyong pagdidibusyon mo, kumuha ka ng lamesa. Lagyan ito ng puting tela. Maglagay din 3 kandilang pisperma at ilagay ito sa tirikan. Ipwesto ang mga kandila sa 3 bahagi sa ibabaw ng lamesa sa aktong ipatrianggulo. Triangle ang kandila, ha. Simulan na ang panalangin ng mga taimtim at patungkulan. Ang gamit na didebosyonan, ibulong mo sa mga gamit mo yung mga dasal na naangkop sa kanila. Kapag ito ay nagawa na, hayaan lamang na maubos ang kandila. Ito ay gagawin ng alinmang oras, ng alas 6, 9, 12, alas 3, o yan, ng gabi at ng umaga, para bukas ang pintuan ng langit. Ang kahulugan ng letra sa larawan, lihim na dapat ilihim. Yan, ha. Natandaan, lihim na dapat ilihim. Pero ito sinasabi ko na sa inyo, hindi na ito lihim. Lihim na lang ito sa atin. Nigaon. Noosi yan, noosi. Omoxosimo. Obrigolam. Certicorum infinitus. Berborum. Ormigihor. Istamtagit. Berbehena. Nagin. Yan. Ang larawan nito, kung bibigyan ng pansin, ito ang isa sa typical na larawan ng Nuestra Señora del Pilar na kinuha at ginamit ng mga Pilipinong antingero at tinawag nila ito na sinukuan dahil sa ideya ng mga nakaluhod na tao sa puno. Ayan. Ayan yung nakalagay dyan ito ang ngayon sa panahon natin ay ang kinikilala at inaaring medalyon ng sinukuan. Ay, akala ko impinito. Yun pala yung sinukuan. Ayan. Ito yung paanan ng mahal na birhen na nakatuntong sa isang haligi o puno. Sa paniniwalang tradisyonal na ito hindi naglaot, ginawang medalyon ito at itinanghal bilang isa sa mga tinagurian anting-anting. Sa isang banda, alalahanin natin ang lumaganap na paniniwala ng mga Pilipinong antingero. May matagal ng paniniwala ang mga sinuunang Pilipino na ang sinukuan ay tungkol sa kahoy, na kung saan ang kahoy na yon ay kaya tinawag na sinukuan ay dahil sa walang nabubuhay na damo o halaman. Sa paligid nito ay may 7 dangkal ang layo sa mismong puno. Sinasabi na pawang namamatay ang mga sumisibol na damo o halaman. Bukod sa rito, sinasabi na ito ay sinukuan din sapagkat hindi ito malapitan ng mga hayop sa kagubatan, maging mga mabagsik na ahas
Dahil dito naging maigting ang paghahangad ng mga tingero sa ganitong uri ng punong kahoy. At maging ang kahoy na tinatawag na sinag-araw ay pinamagatan na din ng iba na kahoy na sinukuan. Ito ay dahil sa ideya na nasa haspe ng kahoy nito ay tila araw na may mga sinag, sapagkat ang paniniwala na ang araw ay kinasisilawan at walang sinumang makakatitig dito. Isang pagpapalagay na isang bagay na tila sinusukuan. Ngunit ganito nga ba ang mga sinasabing sinukuan? Kung ikaw ay marunong at ginagabay ng katotohanan, wala talagang puno na kinasusukuan ng mga nilalang tulad ng pinaglalarawan ng mga Pilipinong at tingero. Wala naman talagang kahoy na kapag nilapitan ng nilalang ay nangamamatay. Kung ito ay totoo, walang sino man ang makakapagmayari ito sapagkat posible na siya ay mamatay. Ito namang analysis kung ito ay mula lamang sa ideya ng naglalarawan ng mga naliligaw ng tingero. Masasabi ko na mali talaga ang kanilang mga pagkakaunawa. At kung ang paglalarawan nila na ay totoo, di sana may mga nakapagpakita at nakapagpatutunan ito. Ngunit hanggang ngayon ay wala. Para sa kagaya na kung nagpakadalabasa sa larangan ito, ang totoo talaga na maituturing kung kahoy na sinukuhan ay ang pag-uusapan. Ito ay walang iba kundi ang totoong krus na pinagpakuan kay Jesucristo. Bakit? Dahil dito ipinako ang tagapagligtas, ang gumapi o tumalo sa kamatayan. Hindi ba niyo napapansin na lahat suko sa krus? At kung ikaw may pumasok sa simbahan, lumulod ang tao sa krus, ito ay dahil sa pagbibigay karangalan at pagpapakilala. Dali ha. Na maglinamang din. Isa na yun. Ayan. Na manliligtas kung ikaw aking mahal na mambabasa ay isang Kristiyano. Ito ay iyong pananaligan sapagkat naunawaan mo na sa pamamagitan ng krus. Tinalo o pinasuko ni Jesus ang lahat at mauunawaan mo ito ang climax ng kasaysayan ni Jesus. Ngayon, tunghayan naman natin ang ibang espiritu at mas angkop, nakakayang mystikal na naukol sa ginagamit ng mga anting-anting. Kung sinukuan ang pag-usapan, ito ay ang mga sagradong salita na mapapakinabangan natin. Ayon sa inaatas ng kalihimang galing o bertud ng sinukuan sa aklat na ito, matutunghayan ang mga orasyon, pamarusa sa kapwa, mga pantigalpo, at iba pa, sapagkat ang kakayang ito ay ang tinatawag na sinukuan na kinatitirikan ng mga pampasokong kalaman at mahiwagang usal. Ang panalangin sa medalyon, eto. Ako, kung kayo ay may medalyon, okay lang, pero ako hindi nagmi-medalyon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng bahagi ng dasal sa medalyon. Kung kayong mayroong medalyon dyan na matagal ng panahon at binigyan regalo sa inyo, subukan nyo na rin. Basta ang natutulong ko lang sa inyo ay ito ang orasyon ng mga medalyon na tanso ginawa ng tao, o ito ang mga orasyon. O Maria, Mater Dei, Hue, e super omnes creaturas, in caelo et in terra, glorioso cherubim, nobilior omnibus, hec Christos te populu suo, permum, mag-alawa, propugnaculum, et praesidium ad protegendum, et salvandum peccatores, qui ad te volant ergo domina, refugium omni tuum dulce praesidium solemniter recollimus et Christum pro sua misericordia in aeternum imploramus. Amen. Ang panalangin sa punong sinukuan. Kung kayo ay may mga sinasabi niyong sinukuan, ito naman ito nang idadasal nyo kung kayo may mga kahoy na sinukuan. Domini Dios, Sancte Pater, Omnipotens et Misericordiae,
ki kungta creasticit omnia noste et omnia potes e cuvunhil es absconditum qui nihil es impossibile tu qui siscud nun ad tentandam virtutem ista ceremonias nos pongimor sed ad rerum occultarum cognitionem perspiciamus pac et permittere te rogamus per tuam sacram clementiam ut ad cognitionem rerum occultarum cuius conque sint naturae perveniamus te adiuvante sanctissimi Adonai cuius regnum et potestas non erit finis in saecula saeculorum saeculorum. Amen. Oratione penita exorcista imponat manum super pentacles dum unus ex discipulis librum aperiat coram io in cus scriptae sunt orationes et conjurationes propriae se spiritum vincendi domandi et argendi tunc maester concursus conversus ad singulas partes terrae et oculus celum elevans dicit Domini esto mihi turis fortissima repuhil et conspectu et impugnatione malignorum spirituum os cum revertator versus quatur partes terrae et versus singulus properat haec vera bidi signa et nomina creatores quae dant vobis in aeternum terrorem et temorem obedite ergo virtute horum sanctorum nominum et per haec mysteria post hoc videbit spiritus ondice sed si in alio loco occumpentur vel venere non possent vel venere nol verent tunc eius ad hoc modum inbuset et siat exorcistam etiam legatus esse peries et igne vincles non poterunt percipere voluntatem suam. Amen. Susunod natin sa isang araw ayan ang pamagat ang pamamaraan ng pagpapagana ng kahit anong uri ng orasyon. Bukas titirahin uli natin ito. Kaya sa ngayon yun lang muna. Shout out ulit sa inyong lahat at para ika nga sasamantalin natin hanggat tayo walang lakad. Pero ibabagi ko ito sa inyo lahat. Wag ayan yung anak ko inagaw, may cameraman na ako ngayon. So shout out nga pala sa inyo at gagawin ko yung pati yung comment nyo babasahin ko na rin. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Magandang buhay at mapagpalang araw sa inyo lahat. Okay na.